malinaw rin ho sa akin ang intent ng Office of the President nung inappoint nila si Makakua upang hindi magkaroon ng vacuum doon sa Maguindanao del Norte. Pero kaya nga ho, sa sinasabi ko kanina, distinguished sponsor, Mr. Speaker, dalawa ho ang usapin dito sa Maguindanao. Kung gusto ng Office of the President magpasya, pwede hong ma-address natin ang problema na to sa pamamagitan ng pwedeng i-withdraw ng Office of the President ang kanilang appointment doon kay Makakua at antayin natin at ipa-assume ho natin yung Vice Governor dahil yun yung sinasaad sa batas. Habang inaantay natin, Mr. Speaker, distinguished sponsor, ang final decision ng Korte Suprema. Bakit ko hinihiling to, Mr. Speaker, distinguished sponsor? Tandaan ho natin, 4 na buwan na hong walang sahod at wala na hong serbisyo sa Maguindanao del Norte. The gentleman from the Lone District of Basilan, the Honorable Mujib Hataman, is recognized for his interpellation. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, distinguished sponsor. Thank you, Majority Leader. At pagpapamanhin ho ng Office of the President. Itong interpellation ko ho ay may kaugnayan mas sa polisiya, hindi sa numero ng budget ng Office of the President. May I ask the distinguished sponsor if the distinguished sponsor is aware of Republic Act 11550? Opo, Mr. Speaker. Alam din ba ho ng distinguished sponsor kung ano yung sitwasyon sa Maguindanao ngayon? Aware po ang inyong lingkod, Mr. Speaker. Ano ho ang tunay na sitwasyon sa Maguindanao ngayon, distinguished sponsor? May problema po sila ngayon dito sa Maguindanao del Norte. Hinggil po kung sa aking pagkakaalam ay tama ang appointment po ng gobernador ng Maguindanao del Norte, Mr. Speaker. Pero aware ho ba kayo sa laman ng Section 50 ng Republic 11550? Pwede ko pong silipin, Mr. Speaker, kung ako po ipahintulutan, magkaroon po ng break. And, I would like to ask the Speaker a 1-minute suspension, Mr. Speaker. Tulfo may proceed. Mr. Speaker, ito pong Section 50-A, ito po ay applicable kung ito po ay nangyari before po ng plebiscite noong 2022, Mr. Speaker. Mr. Speaker, naging bahagi po ako ng 18th Congress. Opo. At kasama po ako sa committee hearing ng panukalang ito. Mr. Speaker, distinguished sponsor, hindi ba ho ang desisyon lagi ng Korte Suprema, lagi nilang nililinaw kung ano yung intent ng batas? Ano ho ang pagkakainti ng ating distinguished sponsor dito sa intent ng Section 50 na ito? Hindi ko po, Mr. Speaker, maaring i-interpret po ang batas o ang magiging desisyon o pangunahan po ang kataas-taasang hukuman dahil sa mga oras po na ito, meron po nakapending na motion for reconsideration ang Office of the Solicitor General, Mr. Speaker. Pero aware din ho kayo na meron ng desisyon ang isang division ng Korte Suprema. I'm aware po, Mr. Speaker, ang inyong lingkod. Mr. Speaker, dalawang sitwasyon ho ang sitwasyon sa Maguindanao. Pwedeng political dahil nanghihimasok ho at naging bahagi ang Office of the President. Pangalawa, pwede rin hong legal, aantayin natin kung ano ang maging desisyon ng Korte Suprema. Ang sitwasyon ho, Mr. Speaker, distinguished sponsor, dito sa Maguindanao, nabasa ko lang ho ang rason bakit nag-appoint ang Pangulo ayon na rin sa rekomendasyon. Tingin ko maari ng mga ilang advisor ng ating Pangulo upang hindi magkaroon ng vacuum sa Maguindanao del Norte. At yun din ho ang nilalaman ng batas. Kung kaya't sa Section 50, nilinaw ho ng batas na para hindi magkaroon ng vacuum kung sino yung mga halal na kwalipikado, dapat yun yung umupo na OIC at mag-a-administer sa panahon na hindi pa maratipikahan. Ngayon, ang tanong ko ho sa distinguished sponsor, magbabago ba ang intent ng batas sakaling nabago at hindi natupad ang schedule ng ratifikasyon? Mr. Speaker, iyan po ay
we have to leave it to the decision of the Supreme Court, Mr. Speaker. Actually, Mr. Speaker, distinguished sponsor, ang tinatanong ko nga ho, dahil pareho tayong mambabatas, kung ano ang interpretation ng isang mambabatas sa isang, dito ho sa Section 50, inuulit ko nga ho, naging bahagi ako ng 18 Congress at naging bahagi ako ng talakayan na ito. Kaya tinatanong ko kung mag-iiba ba ang interpretation ng distinguished sponsor kung dahil hindi ho naganap ang ratifikasyon ng panukalang ito ng RA 1150 sa tinakdang panahon, magbabago ba ang intent nito? Mr. Speaker, nasa batas po kasi na kung yung plebisito ay naganap nung bago po mag-2022, applicable po itong Section 50A sa akin pong interpretasyon bilang isa rin pong mambabatas, Mr. Speaker. Anong sagot ng ating distinguished sponsor? Ayon po sa batas kasi, Mr. Speaker, ito pong Section 50-A na sinasabi po ninyo, ito po ay magiging applicable kung ito po ay nangyari bago po ang 2022 elections, Mr. Speaker. Subalit ito po ay nangyari ay pagkatapos na po ng 2022 na plebisito. So dahil natapos na po ang, kumbaga naratipikahan ito ng after ng 2022, pero meron hong nahalal na vice-gobernador at board member ng nasabing probinsya. Tama ho? Dahil ang sinasabi ng batas, kung sino ang nakaupo at kung sino ang mahalal, until after na magkakaroon ng election at kung sino ang ma-qualified, saka lang sila hindi, saka lang ho, kumbaga, saka lang ang sinasabi ng batas na mawawala yung mga OIC sa panahong yon. Ang sinasabi po, Mr. Speaker, dito, kung ang katanungan po ng ating pong kasamang mambabatas, hinggil po dito kung tama po ang pagkaintindi ko, ang ihahalal or iupo na vice-gobernador ba, Mr. Speaker? Or pakiulit po ang inyong tanong. Anyway, Mr. Speaker, distinguished sponsor, inuulit ko nga ho, ang sinasabi ng batas dito sa Section 50, kung maratipikahan ang RA 11550, ang uupong OIC po bilang gobernador ay ang vice-gobernador at ang number 1 board member ng nasabi hong lalawigan. Tama po ba? Mr. Speaker, mahirap ko naman pong sagutin. Sana po maintindihan po ako ng aking kasama at mahirap po tayong makialam. Ito po ay nasa Korte Suprema ang problema po na ito ngayon. I mean, baka naman po tayo ay makakusahan ng pangingialam, bagamat meron pong separasyon po ayon po sa ating konstitusyon, ang powers po ng kataas-taasang hukuman, ng hukuman at ng legislatura, Mr. Speaker. So, hindi po ako makapagbigay ng aking opinion, Mr. Speaker, sa mga oras na ito. In private siguro, Mr. Speaker, maaari ko po ilahad sa aking pong kasama dito po sa Kongreso, Mr. Speaker. Pero nabasa niyo ho yung desisyon ng First Division ng Korte Suprema. Nabasa ko po, Mr. Speaker. Ano ho ang sinasabi ng First Division decision ng ng Supreme Court? Mr. Speaker, nabasa ko po ito few days ago nang ako po ay maimpormahan dahil in-anticipate po ng Office of the President na mga katanungan na ito ay lalabas po. Kung nais po ninyo, kailangan ko po sigurong reviewin muli para maibigay ko po sa inyo point by point ang aking pong nabasang impormasyon, Mr. Speaker. Anyway, Mr. Speaker, distinguished sponsor, sinasabi ko nga ho, merong desisyon ang Korte Suprema. Pangalawa ho, ako malinaw rin ho sa akin ang intent ng Office of the President nung inappoint nila si Makakua upang hindi magkaroon ng vacuum doon sa Maguindanao del Norte. Pero kaya nga ho, sa sinasabi ko kanina, distinguished sponsor, Mr. Speaker, dalawa ho ang usapin dito sa Maguindanao. Kung gusto ng Office of the President magpasya, pwede hong ma-address natin ang problema na to sa pamamagitan ng pwedeng i-withdraw ng Office of the President ang kanilang appointment doon kay Makakua at antayin natin
At ipa-assume ho natin yung Vice Governor dahil yun yung sinasaad sa batas. Habang inaantay natin, Mr. Speaker, distinguished sponsor, ang final decision ng Korte Suprema. Bakit ko hinihiling to, Mr. Speaker, distinguished sponsor? Tandaan ho natin, 4 na buwan na hong walang sahod at wala na hong serbisyo sa Maguindanao del Norte. Inuulit ko nga ho, ang dahilan ng Office of the President kung bakit nag-appoint dahil ayaw nila magkaroon ng vacuum. Pero tandaan natin ho, ang sitwasyon ngayon, nagkaroon ng vacuum dahil nag-appoint ang Vice President. With that, Mr. Speaker, distinguished sponsor, I will end my interpellation.